initially they were not successful in their plan, which is to humiliate the Vice President. Nawalan sila ng pagkataon na mayroong spectacle na ng Vice President ay binasahan ng charges at saka yung para magsabi siya ng not guilty. It will be a video clip na ipakita yan sa kanilang mainstream media na kanila. Nawalan sila ng pagkataon na they were not given the satisfaction to have that scenario. Now, ang katwiran naman ng depensa, hindi, not because that the Vice President does not want to attend. It's because option niya yan eh. In fact, under the rules of the Senate as an impeachment court, the President, the impeached public official may attend or through or by her counsel. So, nandiyan yung mga abogado niya, yung requirement na yan ay complied with na. So, no need na. Kaya nga, na-denied yung motion na yan. At saka na-denied din yung kagustuhan nila na mapahiya yung ating Vice President na maging video clip yan, balik-balik yan nila 24/7 sa lahat ng kanilang mga mainstream media na sa kanila. That's part of their propaganda. So, at least, yung desire na yan ay hindi nila nakamit. Kung bibigyan po ninyo ng grado, ano pong grado at sino pong lamang kahapon sa kanilang naging presentasyon doon po sa unang araw ng impeachment trial? I don't want to appear biased, pero I joined the chorus na nakakahanga talaga ang presentasyon ng legal counsel ng Vice President na si Attorney Sison. Pinakita niya yung kaniyang mastery sa kaniyang presentation in terms of reminding the public at saka yung senator judges na the impeachment process is not just political but guided by the Constitution as well. So she reminded that VP Sara was elected by 32 million, more than 32 million Filipinos. In fact, the highest votes ever achieved by a public official o run for public office. At saka yung mandate na yan ay hindi lang talaga basta i-set aside at saka ino-contrast niya yung mandate ng mga prosecutors, yung sa House Prosecution Panel na hindi comparable, malaking agwat sa mandate ni Vice President. So, she reminded that the Constitution demands na kung merong accountability, it must be done with fairness, justice, at saka yung sa rule of law. Makita din natin yung kanyang argument na sinasabi na kailangan yung burden of proof ay hindi nag-shift doon sa depensa. It remains with the prosecution at saka pwedeng hindi maglabas ng ebidensya ang depensa if the prosecution cannot present the evidence necessary to convict the impeached public official. At this time, it's the Vice President, Sara Duterte. Opo. Attorney, kabilang po sa mga naging highlight po kahapon bago po yung naging opening statement nitong depensa at ng prosecution ay yung labanan kung sino po dapat ang mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. At nahalal nga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer
matapos ang dikit na 12-8 na botohan. At bago yan, nagkaroon ng mainit na debate. Sinait pa yung mga naging intensyon, naging pahayag ng mga framers ng ating saligang batas. Ano ho ang inyong pananaw? Tahimik ho ba? Hindi ho ba malinaw ang ating batas patungkol nga po kung sino dapat ang mamuno sa impeachment trial kapag ang vice-presidente na po ang pag-uusapan? The Constitution says that in case of the impeachment of the President, the presiding officer must be the Chief Justice. So, it goes to show na if the one being tried among the impeachable public officials, except the President, so we are talking about the Vice President at saka yung mga Supreme Court Justices, yung mga Constitutional Commission Commissioners at saka Ombudsman, it should be the Senate President. Just like what happened to the trial of Chief Justice Renato Corona. It was presided by the Senate President, who was then Senator Juan Ponce Enrile. So kasali yan sa part and parcel yan sa duty ng isang Senate President. But considering that they voted for Senate President, for Senator Escudero to act as a presiding officer, so internal decision yan ng Senado. Ang masaklap lang dyan, kawawa naman si Senate President Win Gatchalian, parang lumabas sa kanya ay parang stenographer na lang siya. So, nakakahiya on his part. Parang it's an admission na hindi niya kaya na maging Senate President. At kaya nga, ginalal ang isang Senate President with the expectation na kaya niya ang trabaho ng Senate President, including to preside impeachment trial. Opo. So malinaw, attorney, na valid o legal po ang naging botohan ng pagpili po nila ng presiding officer sa halip na si Senate President Gatchalian ay isang ibang senador sa katauhan nga ni Senator Chis Escudero sa pamamagitan ng botohan. Legal po sa paningin po ninyo ang ginawa po nila, bate na rin sa kanilang internal, dahil ito ay internal na case dyan sa Senate Impeachment Court. To my mind, considering that the Constitution is silent about who will preside, maybe they can interpret that way, but at the end of the day, I have a strong reservation regarding its validity. And I don't know if the minority bloc will question it before the Supreme Court. And the moment the Senate Impeachment Court starts to discharge its function, I think meron ng respect yan, meron ng caution on the part of the Supreme Court to interfere. But at this time, ang masasabi ko lang dyan, yung reservation ko lang about the constitutionality and the legality of a Senate President to act as a presiding officer. Nonetheless, nabotohan na nila, and based on their internal rules, yan ang kanilang pasya. Kasi yung rules naman ay meron yang presumption of validity. Opo. First time ho ba ito na dalawa po ang nakaupo, isang Senate presiding officer at maging yung Senate President na Senator Judge Attorney? Ano bang tawag? Ano bang papel tungkulin po niya? Nangyari yan sa trial ni former President Erap Estrada. Si Chief Justice Davide, who is under the Constitution, is mandated in his capacity as Chief Justice to act as a presiding officer because the one being tried was the President. He acted as a presiding officer, pero kasama din niya sa upuan, katabi niya si Senate President Aquilino Pimentel
Jr., yung father ni Coco. So, nakita natin yan, dalawa ang umupo sa rostrum. Yun ang nangyari. But at that time, allowed, kasi no question because under the Constitution, uh, it is the Chief Justice who will act as a presiding officer if the one being tried in the Senate is the President. Ibinahagi po doon sa Senado kahapon, Senate Impeachment Court, yung ilan po sa mga bahagi lamang po sa mga naging debate no ng mga framers po ng ating saligang batas. Nabanggit nga doon yung si Commissioner Christian Monsud na kung saan hindi na daw kailangang isama yung mukahing yung panukalang yung pamumuno mismo ng Senate Impeachment Court kung sino ang dapat pamuno sa Senate Impeachment Court ay malinaw na attorney dahil yun po yung saad sa batas. Hindi na kailangan pang pagbotohan ba kailangan pang isulat specific na yun talaga ang magiging role ng Senate President. And later on, matapos nga yung paliwanag ni Monsod, ay binawi ni Davide, yung kanyang Judge Davide, ang kanyang panukalang susog dahil dito naging bahagi po ng opisyal na legislative intent yung 1987 Constitution ang pag-unawa na ang Senate President ang presiding officer sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officials maliban sa Pangulo ng Pilipinas kung saan ang Chief Justice ang mamumuno. At tinawag po ito ni Senator Judge Tito Soto na yung minutes ng Constitutional Commission ay bahagi lamang ng research source lamang, attorney. Ano hong masasabi po ninyo doon? Kami mga abogado, basta mayroong debate about the spirit and the intention of the framers of the Constitution about what is the meaning of that particular provision, we are guided, we are taught that the source must be the discussion in the Constitutional Commission, in that case the 1987 Constitution, which was drafted by the Constitutional Commission of 1986. Yan ang number one source to get to the spirit and intention of a particular provision. So, hindi pwedeng research kasi just like a law, yung law din na ginawa ng Senado, bill, in case there is a discussion about what is really the intent of the lawmakers, we have to resort to the journal. So, yes, research, but that is a vital research kasi yan yun ang basis, yan yun ang guide natin. Even the Supreme Court justices, they have to go to the minutes of the about the interpretation of the Constitution, the minutes of the Constitutional Commission which drafted the 1987 Constitution, ang basihan din nila about how to interpret a particular provision. In the same manner na yung debate din yung sa mga lawmakers, sa Senate o sa House, about the intention of the law, iyan din, we have to resort to the journal sa Senate at saka sa House regarding the discussion of a particular bill na naging batas. Hindi yan basta-basta na sabihin na natin na pwede i-garbage yan dahil research lang yan. No, that is a primary source of determining the intention and the spirit of that particular provision. Opo. At madagdag ko lang din, attorney, sinabi din po ni Senator Judge Tito Soto kahapon na i-quote ko lang, that sometimes rules are not sacrosanct, baga lubhang sagrado daw. At dagdag pa niya, may mga pagkakataong mas mahalaga ang interes ng publiko. I don't want to comment on that, but we lawyers, hindi yan basta-basta na
Kasi we are trained to uh, go to the source of the law, which was the discussion. Kaya nga, importante yung mga records na yan. Uh, Kanyang opinion yan eh. So, sa kanya yan. I don't know if the lawyers will agree to that. Opo. Pero para po sa inyo, minsan ho ba ang batas ay hindi naman ganoong sagrado po? Pwede ho ba siyang sa madaling salita i-bend? Mahirap yung premise na yan, uh, uh, Jade. Kasi, while it's true that it's the ultimate arbiter of the interpretation of the law is the Supreme Court. Yan talaga, it is what the law it is, yung definition ng Supreme Court. Pero hindi basta-basta yung premise na with the event. The law may be harsh, but it is the law. Kasi yan ang foundation of society. Now, the Supreme Court will always see to it that the spirit and the intention of the law must be upheld. That is the general rule. Otherwise, wala tayong batas kung basta na lang i-bend yan. No, the law must be firm. And the implementation of the law must be in accordance with what is really the meaning and the spirit of that particular law. Opo. May template na ho ba before? Or ito talaga yung pinakaunang impeachment trial na isang vice presidente po ang naging akusado, attorney? Yes, to my mind, sa ating history. Opo. Kaya It's the first time that the vice president is the one being tried in the impeachment court. Opo. Kaya sinasabi po ng ilang mga abogado din na o paliwanag na itong impeachment po natin ay sui generis, baga nabubukod tangi. Kaya yung mga senador po natin o yung mga senator judges ay maaari po silang gumawa ng kanilang sariling patakaran ba, sa kanilang sariling baga internal rules, sa kanilang pamamahala nga dito sa impeachment trial ng Vice Presidente. While it is sui generis, but it must be guided with the Constitution. Kasi ang Constitution talaga natin yung foundation diyan na hindi pwede masintabi kasi the impeachment process is both political and constitutional process. So the rules must be in accordance with the Constitution. Hindi pwedeng bawalang Constitution tayo. Otherwise, this is no longer government of laws. It can become a government of men. Hindi yan ang intention natin sa ating Constitution. The impeachment process under Article 11, accountability, is laid down in the Constitution. So therefore, yung proseso na yan must be in accordance with the Constitution. Yung respect for due process, yung Bill of Rights, nandiyan lahat yan. Opo. Attorney, si Partner Admar po para po sa karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, may buntag si Admar po. Doon sa threshold na pinagdedebatehan nitong mga nakalipas, tingin niyo po case closed na matapos itong mabanggit din ng presiding officer na si Senator Chis Escudero? At least, meron ng official statement yung Senate Impeachment Court na yung interpretation ng 2/3 must be 16. Kasi under the Constitution, it says any conviction must be achieved by at least 2/3 of all the members of the Senate. So, yung word na all. So, walang debate na yan. Kasi sabi ni acting presiding officer, o anong tawag yan, presiding officer, Chis Escudero, 16 is the threshold. 16 votes. Opo. Attorney, may pinalutang din po kahapon si Senator Senator Judge Alan Peter Cayetano doon sa posibilidad na mapadalo sa impeachment trial itong dalawang nakakulong ngayon na senador na sina Senador Marcoleta
at Senador Jinggoy Estrada. Kagaya din po ng pagpapadalo ng mga ginagawang witness or mga resource person na mga nakakulong po sa mga piitan po natin. Ano pong masasabi niyo po rito? Dapat lang kasi they are still senators. They should not be prevented from performing their constitutional duty, and one of which is the one of the judges of an impeachment trial. Dapat they must be allowed to participate. Opo, kasi minsan halimbawa doon sa naging witness na si Madriaga na yung kanyang mga sinasabi ay ginagawa nilang basehan sa kanilang mga akusasyon. Might as well, ito hindi pa naman sila guilty, maaari pa rin silang dumalo. Pero doon sa usapin na pwede ba silang makaboto, ano naman ang take niyo po doon, attorney? Dapat lang. Kasi to participate, if they will be allowed to participate, it includes then to vote in that particular proceeding in which given the fact or given the possibility that they will be allowed to participate, dapat they will also be allowed to vote. Opo. Balikan ko lang po doon sa issue po, no? Doon sa pagpili ng magiging presiding officer. Kasi ang kini-question dito, maraming kini-question dito si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Una, yung legalidad o constitutionality noong nangyaring June 3. Kung di ako nagkakamali, yun ata yung special election. And during sa special election, pumili sila ng magiging pinuno ng Senado at binakante nila yung mga posisyon. Ganun din, na nagkaroon sila ng pag-amyenda sa kanila pong impeachment rules, no? At doon nga kanilang inamyendahan na pwede silang pumili kung sino man ang gusto nila maging presiding officer. Pero during that time, 12 senador lamang po ang present. Sa tingin niyo po, yung June 3 na special session po ay may something na mali na dapat antayin muna yung siguro yung magiging decision bago pumili ng presiding officer, attorney? Para sa akin, nandiyan yan sa Supreme Court, mahirap masok dyan sub judice. So, let the Supreme Court decide kung yung June 3 ay isang valid ba na proceeding, valid ba na decision na ginawa ng grupo nila ni Gatchalian. Opo. Pero attorney, pwede rin ba? Kasi meron na silang 13 itong sa majority sa paglipat ni na Villanueva at Chis Escudero na gawin na lang nilang formal yung pagbabago talaga. Why not? Pwede rin ba sila na magkaroon ng session? Like halimbawa sa sinuggest din ni Senadora Cayetano na mag-special session, ukol lang po dito. Or sabi rin ni Senador Alan Peter Cayetano, antayin na lang yung pagbabalik ng plenary session talaga ng Senado at doon talaga magkaroon kung gusto nila na either baguhin talaga na may sapat sila na boto at masunod yung sinasabing one day, mabigyan ng notice ang lahat ng mga miyembro bago sila magbago ng Senate impeachment rules po, attorney. Dapat yan ang sinusunod kasi para walang mga question of legality at saka constitutionality. Kasi at that time, di ka na elect because di ka have a session because it was adjournment sine die, ba? Opo. So the only way to have a valid session is for the president to call a special session. Pero ang special session must be in accordance with yung requirement na mayroong public emergency or calamity na kailangan na isang legislative measures in order to meet a particular contingency na yan. Hindi kasali yung pag-elect ng bagong officers sa Senado kasi that would be an interference doon sa sinasabi na separation of powers. Opo. Paghimasok sa isang department na
hindi naman within ng executive branch. So kung ganyan ang mangyayari na mag-special session just to accommodate and just to create a scenario para may panibagong liderato ng Senado, that would be uh, an evidence na yung Senado ay hindi pala independent. Parang extension na yan ng executive branch headed by the President, which is not good in our constitutional setup. Opo, sinasabi nga nila na may separation. Pero tingin nyo patunay yung mga statement ni Marcos Jr., lalo na nung tinanong siya at nagbigay pa rin siya ng komento na dapat daw dumalo ang pangalawang Pangulo dito sa impeachment. Meron din siyang statement din na ang dahilan ng naging gulo, lalo na yung sa issue po ng flood control project, ay dahil na naman daw sa panahon ng mga Duterte. Itong mga pahayag na ito ng Pangulo, kasama na yung pahayag din ng Malacanang na panay Duterte ang may kasalanan. Ito po ba'y senyales, sintomas, palatandaan na may kamay talaga ang Pangulo dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Attorney? Bakit? Debatehan pa ba yan? Let us not make clear, obvious. Di naman siguro yan. That is an undisputed fact, Adman. Opo. Dito tayo sa naging motion, parang motion din ng prosecution attorney, no, na babasahin yung articles of impeachment at bawat articles of impeachment daw ay magsasabi si Vice President Sara Duterte na siya ay not guilty or guilty ba, na kahapon tinutulan din ng depensa or meron din pag-question ng depensa at nagkaroon din ng desisyon ang presiding officer na hindi na kailangan. Ano pong masasabi niyo po dito, lalo na nung pagtatanong kung arraignment ba ito na hindi masagot ng yes or no din ng mga mahilig sa yes or no ng mga tanong po ng mga kongresista, Attorney? Kasi they were not successful in their, initially they were not successful in their plan, which is to humiliate the Vice President. Nawalan sila ng pagkataon na mayroong spectacle na ng Vice President ay binasahan ng charges at saka yung para magsabi siya ng not guilty. It will be a video clip na ipakita yan sa kanilang mainstream media na kanila. Nawalan sila ng pagkataon na yung they were not given the satisfaction to have that scenario. Now, ang katwiran naman ng depensa ay hindi, not because that the Vice President does not want to attend. It's because option niya yan eh. In fact, under the rules of the Senate as an impeachment court, the President, the impeached public official may attend or through or by her counsel. So, nandiyan yung mga abogado niya, yung requirement na yan ay complied with na. So, no need na. Kaya nga, na-denied yung motion na yan. At saka na-denied din yung kagustuhan nila na mapahiya yung ating Vice President na maging video clip yan, balik-balik yan nila 24/7 sa lahat ng kanilang mga mainstream media na sa kanila. That's part of their propaganda. So, at least, yung desire na yan ay hindi nila nakamit. Opo, doon naman po sa pagsosoli ng ginawa nilang kontrobersyal na BIR box, Attorney, ano naman po masasabi niyo po? Ang maganda na desisyon yan kasi that is really illegal. May batas otherwise. Number one, violator. I think the Senate does not want to become a violator of the law. They do not want what the House Justice Committee did na parang sila ang number one na violator with respect to that bank records kasi nandiyan yan sa National Internal Revenue Code na hindi pwede yung ganun without a court order. Opo. May mga nababasa din po tayo ng mga komento, Attorney. Kunan ko lang po kayo ng reaksyon dahil
ang depensa daw talaga ng defense team ni VP Sara ay procedural at technical. Meron ding mga naging komento dito yung ilan sa mga involved po dito at ayaw daw sagutin yung ebidensya. Sa kagaya po niyan, sa impeachment trial o sa regular na trial, sa regular na korte, lahat po ba ito ay pinagbabawal pag pinag-uusapan yung technical at pag pinag-usapan yung technical, hindi na daw sinasagot yung mga akusasyon laban sa kanya. Attorney, ano masasabi niyo po rito? Kaya nga ang impeachment ay hindi lang political na parang bato ka lang ng bato. It is also constitutional process. At saka yung due process requirement na kailangan yung ebidensya ay lawfully obtained, material, it must be relevant, it must be credible. Yan yung mga batayan niyan sa ating rules-based society. Kaya nga, it's not accurate to say na procedural lang. Yung procedure na yan ay, yan din ang diktasyon, yun din ang dictation ng ating konstitusyon. So, if we go by the principle na everything must be in accordance with the Constitution, yan din. Walang magawa yung abogado legal team ni BP Sara except to invoke the parameters laid down by the Constitution regarding the admissibility, validity, materiality, at saka yung how the evidence was being obtained. Dapat lang gawin lang yan kasi they are lawyers of the Vice President. Opo. Attorney, siguro huli na lang, linawin ko lamang doon sa issue po ng botohan. Yung ngayon, tulad nito na sumuko o bagay ikinulong itong dalawang senador, Jingo Estrada at Senator Marcoleta, yung magiging boto ba nila ay makukonsidera, makakasama pa rin ba? Kung masasama ba yung boto nila, acquittal na ba yung may kukonsidera o may tuturing? Acquittal or abstention, yan ang kalaban ng gustong conviction. Kasi ang kanila, kahit na hindi sila makaboto, it doesn't matter if they will vote for acquittal, if they are not allowed to vote, it doesn't matter as long as the 16 votes are not obtained by the prosecution for the conviction of the Vice President. So, whether they vote or not is immaterial. Kasi 16 ang kailangan. Unless kung kanilang boto ay in favor of the conviction. Kailangan niya ng conviction. Hindi yan kailangan ng acquittal. Opo, attorney. Ayan, siguro attorney, minsay po ninyo sa ating mga kababayan na nakasubaybay po dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayong araw na ito, yung ikalawang araw. Mamaya po, ano ho yung mga mensahe po ninyo para po sa kanila? Let us continue to be vigilant at saka let us continue to be involved in this very important constitutional process para malaman ng mga powers that be na yung tao, sabi pa ni former President Pinoy, yung mga boss na tayo, the Filipino people, are watching what they are doing. Because at the end of the day, tayo ang soberanya, tayo ang may-ari ng kanilang mga poder. We are the source of their power. We, the sovereign Filipino people. Lalo na yung 32 million Filipinos, more than 32 million Filipinos who voted for Vice President Sara Duterte. They must continue to watch kasi para yung boto nila ay hindi lang masintabi. That is disenfranchisement kasi we voted her to be the Vice President until 2028. And that is our contract with the Vice President. Alright. Social contract theory yan.